Ayun, may bago tayong topic ngayong araw at ang ganda ng topic natin ngayon. Kasi hindi ito basta-basta lang topic kasi may ano tayo, nagkaroon tayo ng letter sender, di ba? May letter sender. May letter sender na talaga, guys, di ba? So ayun, kasi ang dami niyang napanood ng mga tips, advice dito sa ating channel na talaga namang nagkaroon siya ng idea na magpadala ng kanyang sulat buhay. Ano din tayo, may mga ibibigay na advice para sa kanya na talaga namang makakatulong sa kanyang buhay at buhay araw-araw, di ba? So hindi ka lang nag-iisa, besh. Friend, di ba? Hindi ka lang nag-iisa, friend. So madami tayong makaka-relate sa inyong sulat ngayon. So huwag na tayong paligoy-ligoy pa, tuloy-tuloy tayo para naman ay mabigyan natin agad ng magandang advice itong kaibigan natin na mula naman sa Pampanga. Ito, mula sa kay Catrice, tago natin sa pangalang Catrice, ang kanyang sulat ay nagsasabing, hindi matanggap ng BF ko ang past ko. So, ibig sabihin, may BF siya ngayon, pero hindi tanggap nung lalaki yung kanyang past. So, babae itong sender natin, letter sender. So, simulan natin yung pagbabasa ng kanyang sulat, syempre, di ba? I have a BF and mag 1 year na kami next month. Wow, sana all nag 1 year, di ba? Sana all nag 1 year na. Sabi niya, nung niligawan niya pa lang ako, sinabi ko na agad sa kanya ang past ko. Na hindi na ako virgin. Na hindi na ako virgin dahil syempre meron akong unang nakilala at may nangyari sa amin. At least naging honest itong si Kat sa kanyang present boyfriend ngayon, 'di ba? So, mas okay naging honest, 'di ba? So, ituloy natin. Sinabi ko agad para hindi siya mag-expect sa akin. At sabi niya naman, wala daw siya pakialam basta gusto niya ako. Then okay, I gave him a chance. After few weeks, sinagot ko siya. Naging okay kami. So, naging okay sila. Mabait naman siya nung una, second GF niya ako. Wala siyang bisyo, barkada, and office bahay lang siya. After a month, may nangyari sa amin. So, may nangyari sa kanila. Then eventually, bigla na lang siya nagbago. Bakit nagbago? So, di ba? Bakit bigla siya nagbago? Ayan, ituloy natin. Bigla siya nagbago. Tinanong ko siya kung bakit. Anong problema? Ang sabi niya, hindi niya araw ako matanggap dahil hindi siya ang nakauna sa akin. Kasi pinaliwanag ko na sa kanya ang Pasko bago na panaging kami. Tapos biglang di na niya ako tanggap. Grabe itong si Guy ha. So itong si Girl, problemado itong si Akat, yung sender natin. So hindi niya daw ako, tapos hindi niya na ako tanggap. Hiniwalayan ko siya agad. Then nagsorry siya, mahal niya raw ako. Pinatawad ko siya ulit. After a month, issue na niya na naman ang past ko. Hindi niya raw talaga matanggap dahil araw-araw niyang iniisip or araw-araw niyang nasa isip. Tapos magsosorry siya, magkakaayos kami. So paulit-ulit na lang yung nangyayari sa kanila. Then pag nagsawa na siya, susumbatan na naman niya ako. Pag may nagawa akong maliit na bagay na hindi niya magustuhan, ginagamit niya ang past ko. Pasko against me para ako ang magmukhang mali palagi. Paulit-ulit nangyayari ito. For almost a year, nung Kuya Boy, siguro mga 10 times na kaming ganito. He is always blaming me for the same thing over. Sabi niya, di ba? And over again. Pagod na ako, pero mahal na mahal ko siya at ayaw kong mawala siya sa akin. Grabing martyr mo, besh, ha? Pero naisip ko kung kami magkakatuluyan habang buhay, niya akong susumbatan about sa past ko. It will always be a problem, di ba? Am I supposed to do what I am supposed to do? Okay kami ng family niya, okay, open ako sa house nila almost every day. After office, dadaan kami sa house nila. Alam ng lahat na kami. I mean, hindi namin tinatago ang relationship namin. Maliban na lang sa relatives ko dahil ayaw niya magpakita kasi siguro nahiya siya dahil kilala ng family ko ang ex ko. 'Di ba? Ang lagi niyang sinasabi na hindi raw siya magpapakita sa family ko. Bigyan niyo naman ako ng magandang advice kasi para makatulong sa aking pagtulog at makapagpahinga din ang isip ko, Kuya Boy. 'Di ba?
Ayan, thank you so much sa pagpadala ng iyong sulat at problema, Kat, ng Pampanga, di ba? So maraming salamat sa iyong pagtiwala dito sa ating YouTube channel na iyong pinadalhan ng iyong problema ngayong araw. Di ba? So ayun guys, magbibigay tayo ng advice dito sa ating kaibigang si Kat, di ba? Para naman mabigyan natin siya ng ang magandang pag-iisip sa araw-araw, di ba? So ayun, so magbabasa tayo ng mga advice at comment dito sa ating letter sender. Wow, sana all may letter sender na. Ayan, thank you so much, Kat. So pag sa akin, alam mo naman pala na ganun talaga ang sitwasyon nyo, even before pa. So nung una, okay lang. So, sa unang beses, di ba? Sa akin to advice ko to Sa unang beses lang, okay lang yun na lagi kang sinasabihan na pinapaalala yung past mo. Kasi pag mahal ka talaga nun, babaliwalain na yung past and magkakaroon kayo ng bagong lipunan. Bagong lipunan? bagong pagsasamahan, di ba? Erase the past and dun tayo sa present and sa future. So, hindi magandang paulit-ulit na lang, Kat. Di ba? Huwag kang paloko palagi na. Siguro yung habol na lang sa'yo ay yung ganyan, di ba? Yung ganito, yan, di ba? Alam mo na yan. So, dapat magkaroon ka rin ng pag-iisip na tama na, di ba? Hindi maganda na paulit-ulit na lang kayong mag-aaway tungkol sa past mo. So, ito, may mga mensahe at comment dito ang ating mga viewers din na talaga namang nakasubaybay dito sa ating topic ngayong araw tungkol sa problema ni Kat. Ayan. Number 1, una, si Patrice. Tinikman ka lang niya. Pag nagsawa, isusumbat ang past mo or ang past mo na yan ng paulit-ulit. Pag nauhaw, hingi ng sorry at paulit-ulit na yan. Let go ka na. Yan na ang sinasabi ko sa mga ligaw na yan. Di ba? Sabi niya dito ni Patricia, lagi na daw paulit-ulit. So, ang habol na lang sa'yo talaga is tikiman. O, di ba? Pagtapos na, susumbat yung past mo. Tapos, pag nag-away kayo, naghiwalay kayo ulit, pagsasorry, tapos babalik man. Kasi gusto mo, mahal mo, di ba? Walang ganon. Next, sabi ni Green, ayan. And you think yung BF mo walang tinikman na ibang babae in the past? Oh, come on. It's just being a jerk. Hiwalayan mo na yan kung ayaw mo ng sakit sa ulo. Wake up, girl. Ayan. Gumising ka daw, besh. Gising-gising din kasi. Huwag maging martel sa tao namang talagang walang pagmamahal. Puro lang iyot ang habol sa'yo. Di ba? Wag ganon. So, marami dyang tagap ka ng buong puso. Next, mula nun kay Gladys, mahal na mahal mo siya, pero ikaw, hindi mo mahal ang sarili mo, kaya hinahayaan mo lang na paulit-ulit kang gawin sa iyo yan. Alam mo po, sa una lang mahirap ang masakit mang-iwan ng taong mahal mo, pero kayang-kaya mo yan kung gugustuhin mo talaga na i-save ang sarili mo. Tama. Isipin mo na lang if magkatuluyan kayo, everyday niya isusumbat sa iyo ang past mo. Ginagamit ka lang niya pag kailangan ka niya at gusto niyang makaiyot, di ba? Pag nakuha na niya ang gusto niya, balik sa dati. Respect and value yourself. Iwan mo na siya ng tuluyan. Madaming lalaki na hindi ginagawang issue ang past. Please love yourself. Ahay. So, ang ganda ng comment, ang ganda ng advice ni Gladys kasi ito ay talaga namang makakagaan loob doon kay sender natin kay Kat. Next, wala naman kay Darm, ayan. Pwede yung BF mo. So, baliw. Maayos mong sinasabi na maayos kang nakitungo. Tapos nung nag-confirm mo na, maayos mong sinasabi, maayos kang nakitungo. Tapos nung na-confirm na nung nag-sex, biglang nag-inarte. Ayan. OMG, hindi na siya bata. Para kailangang i-assure ang insecurities niya. This is not even up for debate. This is stigma. Will forever be in your relationship because he can't get over it. Ano ba siya? Hari, your royalty na dapat birhen ang hirap dahil sa karapat. Dapat siya, tirisin mo na yan bago lumaki ang ulo niya. Di ba? As in, ang daming nakaka-relate, ang daming nagkakaroon ng advice dito kay Kat sa sender natin na talagang hiwalayan mo na. Huwag mo nang bigyan ng pang 10, pang 11, 12, 15 a chance, 'di ba? Sa una, pangalawa, pangatlo, okay pa lang 'yon. So, napakaano mo talaga, Kat. So, kami ay naaawa sa iyo, grabe. Ito, next. Mura kay Orange, ayan. Walk away ka na. Tama na 'yan, sabi niya, 'di ba? Tama na. Tama na daw. Ginagawa ka lang niyang parausan. Take note ha, parausan. 'Yan yung ibig sabihin natin kanina pa.
ginagawa ka lang niyang parausan. 'Di ba? Pag totally nalaspag na niya ang katawan mo, psychologically at emotionally, dinidrain niya ikaw. Pag nakahanap yan ng virgin, iiwan ka rin yan. Then every time na magkasalubong kayo, mamaliitin ka niya. Ibalik mo respeto niya sa iyo by being a stronger woman to have walk away from him. Grabe. Thank you so much sa mga nagpadala ng mga advice dito sa ating letter sender. Grabe. Ang ganda kasi nagkakaroon tayo ng interaction between viewers and the readers. Readers. So next, kung ayaw niya, idiwag niya, humanap ka ng totoong magmamahal sa iyo kung ano at sino ka, tanggap ka ang past at kung ano ang meron ka ngayon. Mahirap ma-sustain ang isang relasyon kung maraming kondisyon at pagdududa. Perfect, tama. Mula yan kay Maboy. Next, mula naman dito. Ayan, sabi niya, mahirap talaga magmahal ng taong hindi tanggap ang iyong nakaraan. So, better na maghanap na lang ng iba na mas maganda at makakatanggap kung anong meron ka. Meron nga, di ba? May anak na, tanggap pa rin ng present at ang boyfriend niya. Di ba? Yan ang ganda. Ang ganda ng topic natin. Nanggigigil ako kay, sino ba yan? Papuntay mo dito. Piktusan natin. Di ba? So, ayun guys, sige sama sa pagsama na naman dito sa ating channel at magandang topic ang ating naibigay ngayong araw. At maraming salamat sa ating letter sender muna kay Kat ng Pampanga. Sana naman ay bigyan ka namin ng paliwanag na magandang advice ngayong araw. Di ba? Thank you so much everyone. Sama-sama ulit tayo next time. Ako nga po ulit ang nag-iisang boy. Ang lagi nagsasabi na tayo ay magdasal palagi. Isa-Diyos natin ang lahat ng problema. Malalagpasan natin iyan na may kasamang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Bye-bye guys. See you again soon. Ako nga po ulit ang nag-iisang boy. Ang nagsasabi na tayo magdasal, manalangin, magpasalamat, kahit maliit, malaking bagay na ating natatanggap mula sa may kapal. Bye-bye. See you again soon. Stay safe everyone.